kwentong inyong maririnig ngayon ay hango sa mga tunay na kwentong katatakutan. Ang bahay sa dulo ng Pilapil. Sa probinsya namin, may isang bahay na walang pangalan. Hindi dahil wala itong may-ari, kundi dahil walang gustong banggitin ito. Matatagpuan iyon sa dulo ng Pilapil, lampas sa palayan, lampas sa sapa, at lampas sa lugar na dinadaanan ng mga tao kapag may araw pa. Kapag gabi na, kahit ang mga lasing ay umiiwas doon. Hindi dahil may multo raw, kundi dahil may nawawala. Ako si Mateo at ito ang kwento kung paano ko natutunan na hindi lahat ng patay ay tahimik. Noong bata pa ako, palagi akong sinasabihan ng lola ko, "Kapag narinig mo ang tawag sa gabi, huwag kang sasagot, kahit boses ko pa." Hindi ko naiintindihan noon kung bakit nanginginig ang kamay niya tuwing sinasabi iyon. Hindi ko rin napapansin na tuwing dadaan kami sa Pilapil, binibilisan niya ang lakad at pinipikit ang mga mata na parang may ayaw makita. Hanggang sa dumating ang gabing ako na ang tinawag. Bagong lipat lang kami noon sa baryo. Tahimik. Sobrang tahimik. Yung klase ng katahimikan na may naririnig kang hindi mo dapat marinig, tulad ng mga yabag sa damuhan kahit walang tao, o paggalaw ng kahoy sa bahay kahit walang hangin. Unang gabi pa lang, hindi na ako makatulog. May tunog. Hindi iyak, hindi sigaw. Parang hinga. Mabagal, mabigat. Parang may matandang humihinga sa labas ng bintana ko. Pinilit kong ipikit ang mga mata ko at doon ko narinig ang bulong. "Mateo?" Mahina, pero malinaw. Parang galing sa lalamunan na hindi na sanay magsalita. Hindi ako gumalaw, hindi ako humina. At paulit-ulit iyon. "Mateo, lumabas ka." Kinabukasan, tinanong ko ang nanay ko kung may matanda bang kapitbahay na may sakit. Bigla siyang natahimik at ang sagot lang niya, "Huwag kang lalabas ng gabi, lalo na kung may tumatawag sa'yo." Hindi niya ako tinignan habang sinasabi iyon. Makalipas ang ilang araw, napansin kong may bahay sa dulo ng Pilapil. Wala itong ilaw, wala ring bubong na maayos, pero tuwing dapit hapon, parang may tao roon. May usok mula sa loob, may aninong gumagalaw sa bintana. Pero sabi ng mga bata sa baryo, matagal nang walang nakatira dyan. Sabi ng mga matatanda, huwag nyo nang pag-usapan. At sabi ng lola ko, isang gabi habang hawak ang rosaryo niya, "Kapag nakita mo ang bahay na yun, tumakbo ka palayo. Dahil kapag tumingin pabalik ang bahay, huli na." Akala ko noon panakot lang. Hanggang sa gabing nakita kong bukas ang pinto ng bahay sa dulo ng Pilapil. At may ilaw sa loob. At may isang pinig na pamilyar. "Mateo, nandito na si Lola." Doon nagsimula ang lahat at doon ko natutunan na may mga bahay na hindi tirahan kundi bitag.
Hindi ako lumabas nung gabing iyon. Kahit nanginginig ang katawan ko, kahit parang may humihila sa dibdib ko palabas ng bahay. Humigpit ang hawak ko sa kumot. Pinilit kong isara ang mga mata ko. Pero ang tinig hindi umalis. Mateo, buksan mo ang pinto. Mas malinaw na ngayon. Mas malapit. Parang nasa tapat na mismo ng pintuan ng kwarto ko. Naririnig ko ang paglangit-ngit ng sahig sa labas. Isang yapak, dalawa. Mabagal. Parang may kinakaladkad na paa. At sa bawat hakbang, may kasamang mahinang ungol. Hindi sakit, kundi pagod. Pinilit kong huminga ng dahan-dahan. Naalala kong sabi ng lola ko, kapag tinawag ka sa gabi, huwag kang sasagot. Kaya nanahimik ako. At doon ko narinig ang hindi ko inaasahan. Isang buntong hininga. Malalim. Malungkot. Ganito ba? Ganito ba talaga kapag patay na? Nanlaki ang mga mata ko. Patay na? Kinabukasan, tinanong ko ang lola ko. Mahinahon, parang wala lang. Lo, may matanda bang namatay dito dati sa baryo? Bigla niyang binitawan ng tasa ng kape. Basag, kalansing, at katahimikan. Tinignan niya ako, matagal, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa mga mata niya. Narinig mo na ba? Ang bahay sa dulo ng pilapil. Hindi ako sumagot. Hindi ko kinailangan. Umupo siya sa tabi ko. Hawak ang rosaryo. Mahigpit. Nung araw, may pamilya roon. Tahimik ang boses niya. Parang ayaw niyang marinig ng hangin. Mag-asawa at isang bata. Naramdaman kong nanlamig ang batok ko. Mabait sila. Tahimik. Pero biglang nawala. Walang sunog, walang baha, walang balita. Isang umaga, bukas ang pinto ng bahay. Walang laman, pero may naiwan. Anong naiwan, Lo? Tanong ko. Napapikit siya. Mga bakas ng kuko sa dingding. At amoy ng nabubulok. Hindi ko na siya tinanong pa. Pero noong gabing iyon, bumalik ang tinig. Mas malinaw, mas desperado. Mateo, ang lamig. Narinig ko ang pagkatok. Isang beses, dalawa. Hindi malakas, parang nahihiya. At doon ko narinig ang ikatlong tinig. Isang tinig na hindi pamilyar. Isang bata. Kuya, buksan mo. Hindi na kami makahinga. Napaupo ako sa kama. Hindi na ito panaginip. Hindi na ito haka-haka. Sa ilalim ng pinto, may aninong gumagalaw. 3. Isa matangkad, isa mababa, at isa maliit. Gusto kong sumigaw, pero bago pa ako makahinga, may bumulong sa mismong tenga ko. Isang tinig na alam kong hindi galing sa labas. Kapag binuksan mo, sasama ka na sa amin. Hindi ako natulog noong gabing iyon. Hindi dahil gising ang mata ko, kundi dahil hindi ko alam kung ligtas pang ipikit ang mga ito. Magdamag akong nakaupo sa kama, nakatitig sa pinto. Naghihintay kung gagalaw ang anino sa ilalim nito. Pero pagsikat ng araw, wala na. Parang walang nangyari. Walang bakas ng yapak, walang kalangsing, walang multo. Pero ang dibdib ko, alam niyang totoo iyon. Lumipas ang mga araw na parang may kulang. Tahimik pa rin ang baryo,
Pero iba na ang katahimikan. Hindi na ito payapa. Parang itong nag-aabang. Napansin ko rin, hindi na ako kinakausap ng mga tao. Kapag dadaan ako, bigla silang tumitigil sa usapan. Kapag titingin sila sa akin, mabilis ding iiwas. Parang alam na nila. Isang hapon, habang pauwi ako galing eskwela, nadaanan ko ang pilapil at doon ko siya nakita. Isang bata, nakatalikod, payat, hubad ang paa, nakatayo mismo sa harap ng bahay. Gusto kong tumakbo, pero hindi gumalaw ang mga paa ko. Parang nakabaon sa lupa. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita ko ang mukha niya. Maputla, basag ang labi at ang mga mata, itim na parang walang ilalim. Gumiti siya. "Kuya, bumalik ka na." Hindi ko alam kung paano ako nakauwi. Ang alam ko lang, pagpasok ko sa bahay, yakap ako ng lola ko. Mahigpit, parang ayaw na akong bitawan. "Nakita mo na sila, no?" Bulong niya. Hindi ako umimik, hindi ko kinailangan. Kinagabihan, doon niya sinabi ang hindi ko dapat nalaman. Hindi talaga nawala ang pamilya, sabi niya. Naiwan sila. Tinanong ko kung paano at doon niya ibinulong. Ibinanggilanggo sila sa ilalim ng bahay. Noong araw, ang lupa sa dulo ng pilapil ay dating imbakan, hukay, malalim. May mga taong nagtago roon noong giyera. May mga hindi na nakalabas. Ginawa ang bahay sa ibabaw ng hukay at isang gabi, bumigay ang sahig. Bumagsak ang mag-asawa at ang bata, hindi agad. Naiwan siyang nakasabit, sumisigaw, humihingi ng tulong, pero walang lumapit. 3 araw, 3 gabi, hanggang sa tumahimik ang hukay. Simula noon, sabi ng lola ko, may batang naghahanap ng lalalabas sa bahay. At bigla niyang hinawakan ang mukha ko. At ikaw ang napili. Bago pa ako makapagtanong, may narinig kaming malakas na lagapak galing sa ilalim ng bahay namin. Parang may gumagapang sa sahig at isang mahinang boses ng bata ang bumulong. "Kuya, nandito na kami." Hindi namin tinulugan ang ingay sa ilalim ng bahay. Wala kaming binuksan na ilaw. Wala ring nagsalita. Magkatabi lang kami ng lola ko sa sahig. Nakaupo. Nakahawak siya sa rosaryo. Ako naman, sa sariling tuhod. Mahigpit na parang kapag binitiwan ko, mahuhulog ako kung saan. May gumagalaw sa ilalim. Hindi daga. Hindi pusa. Masyadong mabagal. Masyadong mabigat. Parang taong hindi na marunong gumalaw ng buo. At doon ko napansin. Ang tunog. Papalapit. Hindi sa pintuan. Hindi sa bintana. Sa ilalim mismo namin. May narinig akong mahinang kirk. Parang kaho na pinipilipit mula sa ibaba. "Lo," bulong ko. Umaakyat siya. Hindi siya sumagot. Pero umiiyak siya. Tahimik. Walang hikbi.
pero ramdam ko sa panginginig ng balikat niya. Kinabukasan, may napansin ako. Ang bahay sa dulo ng pilapil. Mas malapit na. Hindi ito dapat posible. Pareho pa rin ang distansya ng palayan. Pareho pa rin ang sapa. Pero ang bahay, mas malaki na ang itsura. Mas malinaw ang detalye. Parang isang hakbang ang inilapit nito sa amin. Tinanong ko ang mga tao sa baryo. Sabi nila, matagal na yan dyan. Pero iisa ang reaksyon nila. Hindi sila tumitingin sa direksyon ng bahay. At isang matandang lalaki ang bumulong sa akin. Kapag napansin ka na ng bahay, ikaw na ang lalapitan nito. Gabi na naman. At bumalik ang bata. Hindi na sa labas. Sa loob. Nakatayo siya sa paanan ng kama ko. Basang-basa ang buhok. May lupa sa mga kuko. At sa likod niya, may 2 anino. Matangkad. Nakayuko. Parang may bali ang hiig. Kuya, sabi ng bata. Ayaw na naming mag-isa. Gusto kong sumigaw. Pero ang bibig ko, hindi gumalaw. Parang may humawak sa pangako mula sa loob. At doon nagsalita ang isang matandang tinig. Isang gabi na lang. At isa pang tinig, babae, mahinang umiyak. Pagod na kami. Tumakbo ako palabas ng kwarto. Papunta sa lola ko. Pero pagdating ko sa salas, wala na siya. Nakahulog ang rosaryo sa sahig. At may bakas ng paa. Mula sa pintuan. Papunta sa pilapil. Hinabol ko siya. Sa gitna ng dilim. Sa gitna ng palayan. At doon ko nakita. Ang bahay sa dulo ng pilapil. Nasa likod ng bahay namin. At bukas ang pinto. Hindi ko maalala kung gaano ako katagal nakatayo roon. Sa gitna ng pilapil, sa pagitan ng 2 bahay, yung amin at yung hindi dapat gumagalaw. Magkalapit na sila ngayon. Sobrang lapit na parang isang maling hakbang lang, magdidikit na. Bukas ang pinto ng bahay sa dulo ng pilapil. At sa loob nito, madilim. Hindi yung ordinaryong dilim. Ito yung dilim na may lalim. Parang hukay na walang ilalim. Lola? Sigaw ko. Walang sumagot. Pero may narinig akong pag-iyak. Mahina. Basag. Parang pilit pinipigilan. Galing sa loob ng bahay. Pumasok ako. Sa bawat hakbang, parang lumalambot ang sahig. Parang lupa. Parang may humihinga sa ilalim. At doon ko nakita ang lola ko. Nakaluhod. Nakaharap sa butas sa sahig. Malaki na ang butas niya yun. Parang bibig. At sa loob nito, may mga kamay. Mapuputla. Payat. Puno ng lupa at dugo. Huwag kang lalapit, sabi ng lola ko. Pero hindi galit ang boses niya. Pagod. Ito na yon, Mateo. Dagdag niya. Ito na ang oras. Lumabas mula sa dilim ang mag-asawa. Hindi buo ang mga katawan nila. Yung lalaki, nakabaluktot ang likod. Parang may pumutol sa gulugod. Yung babae, nakalaylay ang isang braso,
hawak pa rin ng tiyan. Parang may hinahanap. At sa gitna nila, ang bata. Ngumiti siya sa akin. Kuya, ikaw na ang lalabas para sa amin. Doon ko naintindihan. Hindi sila basta humihingi ng tulong. May kapalit. Para makaalis sila sa ilalim ng bahay, may kailangang pumalit. Isang buhay. Isang hininga. Isang pangalan. Matagal na akong nakikipag-usap sa kanila. Simula pa noong bata ka. Tinignan niya ako. At unang beses kong nakita ang matinding pagsisisi sa mukha niya. Ikaw ang napili nila noon pa. Naramdaman kong gumalaw ang sahig sa ilalim ng paa ko. Unti-unting bumubukas ang lupa. Parang hinihila ako pababa. Narinig ko ang bulong ng mga multo. Isang hakbang na lang. Pero biglang tumayo ang lola ko at humarap sa kanila. Ako na, sabi niya. Matagal na rin naman akong patay sa loob. Sumigaw ako. Hinawakan ko siya. Pero mumiti siya sa akin. Yung ngiti na hindi ko na makikita ulit. At bago pa ako makahinga, tinulak niya ako palayo. At siya ang nahulog sa dilim. Sumarang sahig. Biglang katahimikan. At ang huling narinig ko, isang mahinang bulong ng bata. Salamat, Lola. Matagal akong nakaupo sa sahig. Hindi ko alam kung ilang minuto. Hindi ko rin alam kung ilang oras. Ang alam ko lang, wala na ang lola ko. Wala ring sigaw, wala ring iyak. Parang may parte ng katawan ko na isinara kasama ng sahig. Pagsikat ng araw, wala na ang bahay sa dulo ng pilapil. Wala ring bakas. Parang hindi ito umiral. Ang sabi ng mga tao sa baryo, umalis daw kami kinagabihan. Sabi ng nanay ko, magdamag daw akong tulala. Sabi ng iba, wala naman daw akong lola. Hindi ko na sila kinontra dahil may mga bagay na hindi dapat ipaglaban sa liwanag. Lumipas ang mga taon, lumaki ako, umalis sa baryo, nag-aral, nagtrabaho. Akala ko tapos na, akala ko bayad na ang lahat. Hanggang sa isang gabi, bagong lipat ako sa isang apartment sa siyudad. Tahimik, malinis, walang pilapil, walang palayan. Nakahiga ako sa kama, pagod, handa ng matulog. Nang marinig ko ang tunog, isang kirk. Parang kahoy na pinipilipit mula sa ilalim. Nanlamig ang buong katawan ko. Dahan-dahan akong bumangon at nakita ko may bitak sa sahig. Manipis lang, parang hibla lang buhok, pero may amoy na lumalabas mula roon. At may amoy lupa, amoy lumang kahoy, amoy pagkabulok. May bumulong, mahina, pamilyar. Ikaw na lang ang naiwan, sabi ng tinig. Ikaw ang bantay. Doon ko naintindihan, hindi natapos ang palitan. Hindi sila umalis, lumipat lang sila. At dahil buhay pa ako na ang bagong pilapil, ako na ang bagong bahay, ako na ang bagong daan palabas. Minsan may naririnig akong iyapak sa loob ng katawan ko. Minsan may tanaginip akong bata na humihingi ng tulong. At minsan, kapag sobrang tahimik ng gabi, may boses na bumubulong sa tenga ko. Kapag tinawag ka, huwag kang sasagot. Pero ang totoo, may mga gabing ako ang tumatawag.
At kung sakaling marinig mo ang pangalan mo sa gitna ng gabi, mula sa sahig, sa pader, o sa mismong dibdib mo, huwag kang lilingon, huwag kang sasagot. Dahil kapag may naiwan, may susunod. At balang araw, ikaw na ang tatawag. Ito ang Miss Liz Creepy Stories. Matulog ka na kung kaya mo. At kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na totoong kwentong katatakutan.